Hello po. Ang date ngayon ay June 23. Mayroon akong sisimulan na another series. Ito ay galing sa Gospel of John at pinamagatan kong Lessons from the Lord. And bago tayo mag-discuss ay manalangin tayo. Amang Diyos na si Jehovah, tulungan niyo po ang bawat nandito para makinig, mag-aral, makaunawa at makagawa ayon po sa natutunan. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo ang pamumuhay ng bawat isa. Magsilbi po, Panginoon, nawa itong aral na salamin sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang panibagong pag-aaral na ito at kinikilala ko, Panginoon, ng iyong salita ay patuloy pong nananatiling tama at napapanahon. At ikaw na aming Diyos ay hindi nagkakamali. At sa kabila naman po ay kami pong mga tao ay mananatiling nasa kamalian kung wala po ang iyong mga salita. Nalalapit ko po sa iyong bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po sana, Panginoon, ng bukas na mga puso na may pag-unawa at tenga na may pakikinig na espiritual at may kahandaan na tumanggap higit sa lahat at gumawa po. Dahil ito ang panahon, Panginoon, na patuloy marami po dumadalo sa church pero wala pong nagiging bunga na katanggap-tanggap po sa iyo. Habagan mo, Panginoon, ang churches in Jesus' name. Amen. So para dito sa unang episode dito sa series, ang title ay Following Not by Faith. Following but not by faith. So ang main chapter natin sa John ay chapter 6. Ang background ng chapter 6 ay gumawa ang Panginoon ng maraming mga kababalaghan. Kaya sa ministeryo ng Panginoon, nagpapamalas siya ng mga kadakilaan niya bilang Diyos. Nang sa gayon, ang tao ay makumbinsi na siya ang hinihintay ng mga Hudyo na Mesiyas at sumumpalataya sana at magsisi sa mga kasalanan at sumunod sa Kanya. So, yun ang design ng Panginoon. Kaya sa chapter na ito, dito nangyari ayon sa record ni John, yung una, nung pinarami ni Jesus yung kapiranggot na tinapay at isda para mapakain ng higit sa 5,000 mga tao mula verse 1 hanggang 15. Pagkatapos noon ay ganun rin na lumakad si Jesucristo sa tubig in verses 16 to 21. At sa iba naman na synoptic gospels o yung Matthew, Mark, and Luke ay hindi lang siya lumakad, kundi pinatigil niya yung hangin na nagpasama sa panahon noon. So, lahat ito ay kababalaghan. Walang taong makakagawa nito maliban kay Jesus dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang lugar na kung saan nangyari ang lahat ng ito ay sa Galilee. Lalo na sa bundok sa Galilee, itong pinakain na maraming libong mga sumunod sa kanya. At ito namang sa tubig, ito yung sa Tiberias Sea or dagat ng Galilee. At
Kasama pa sa background na ito ay ang pinaka importanteng pangyayari dito na dapat makita natin yung marami yung mga taong sumunod sa Panginoon. Kaya lang tricky ang pagsunod kasi hindi nangangahulugan na sumunod is okay na, good na. Tulad po sa pagcho-church sa panahon natin, hindi porket nagcho-church is okay ka na sa Panginoon. Kasi magiging okay ka lang kung sa pagcho-church mo ay lumalago ka sa pananampalataya, assuming na naligtas ka na. Ibig sabihin ng naligtas na, kinilala mo na sa buhay mo na ikaw ay talagang makasalanan, pinagsisihan mo na ito, tinalikuran mo na ang buhay mo na makasalanan dahil naniniwala ka na si Jesus, pumunta siya dito dahil kailangan mong maligtas. So, magmula na dumating ang Panginoon, ang mensahe na ni John the Baptist, kahit ni Jesus at ng mga alagad, ay panahon na para magsisi, magbago na. Kaya, higit sa 2,000 taon na yung mensahe na yun, hanggang ngayon, ganun ang panawagan ng Panginoon sa lahat ng tao na magsisi na. Kasi lalo pa magbabalik siya, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi na para magligtas, kundi para magpataw na ng kaparusahan sa mga hindi nagsisi. So, yung pagche-church, hindi nangangahulugan lagi na sumusunod ka na. Kaya itong makikita ninyo dito ay ito ang pauna na marami ang sumunod sa Panginoon noon. Libo talaga. Pero bakit bigla silang tumigil at nagsitalikod at hindi na muli sumunod pa? So yun ang pinaka-importante dapat na maintindihan dito. Hindi po yung gagamitin nyo lang yung text na ito para ikwento yung mga ginawa ng Panginoon, pero wala namang spiritual na pag-unawa talaga kung bakit ginawa ni Jesus yung mga powers niya, pinakita niya. Kasi may purpose yun. Kaya mo pinapakita, kaya mo tinuturo dapat na ginawa ni Jesus yung miracles na yun, ay para yung tao maniwala na si Jesus ay Diyos at siya lang ang makakapagligtas. So sa mga nagtuturo, nagwi-witness, siguraduhin dapat natin na yun ang ginagawa natin. Kaya sa mga nagtuturo sa bata, kung magkukwento tayo ng ginawa ni Jesus, papunta dapat lagi sa salvation. So, iintindihin natin ngayon, ano yung mga dahilan, bakit itong mga taong ito ay sumunod, pagkatapos naman ay tumigil lang naman at tumalikod lang naman. Dahil ito ang magsisilbing salamin sa bawat isa sa atin, na kung tulad tayo nitong mga taong ito, binibilang na rin lang po ang oras na or araw para ikaw ay tumalikod. Makakatulong din ito na episode na ito o aral para maintindihan ninyo bakit may mga sumunod, naging miyembro pa nga, pero ngayon wala na. Kaya napapanahon talaga lagi ang salita ng Diyos, ang Bible. Kasi kapag alam mo ang salita ng Diyos, na intindihan mo spiritually, hindi ka madadayaan ng mga nagsisitalikod o nahulog sa kasalanan. Hindi ka panghihinaan ng loob. Kaya yung mga nanghina ang loob sa mga recent na nangyari sa churches, ibig sabihin lang yan, emotional yan. Hindi kayo spiritual. Kasi ang spiritual po, hindi ka madadayaan. Kasi alam mo ang scriptures, alam mo ang salita ng Diyos, na normal po yan. Hindi natin hawak ang puso ng bawat tao. Diyos lang ang mayroong kontrol sa bawat isa. At anuman ang desisyon ng Panginoon sa bawat tao, sa bawat puso, dahil alam kasi ng Panginoon ang puso, ultimately, kung tama o mali, kung may pananampalataya o wala. So, ang unang reference natin, again, ang goal natin, maintindihan natin bakit sumunod, tapos bakit tumigil. Sila ba talaga totoong may pananampalataya o wala?
So, when you see the pattern sa isang tao, sumunod tapos eventually nawala, makikita niyo po yung panahon ni Jesus na uulit sa ating panahon. So, una, tingnan natin yung kanilang mga pagsunod. John 6 verse 1 and 2, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a great multitude. So, marami po talagang tao ito. Followed him. Malinaw po yan. Sabi ni John, sumunod talaga sa kanya. Pero tingnan niyo yung unang reason bakit sila sumunod. Because they saw. So, gamit ang mata. Anong nakita nila? His miracles, which he did on them that were diseased. So, previously, nag-minister, naglingkod ang Panginoon sa mga may sakit at pinagaling niya. So, before dito sa chapter 6 na ito, ay mayroong mga ginawang Panginoon na yun ang naging dahilan. Nakita ito nitong mga multitudes na ito at sila ay sumunod. So first reason kung bakit sumunod, kasi nakakita sila ng mga milagro o mga himala, mga miracles. Okay? So observe nyo mata ang ginamit dito. So physical ito, hindi ito spiritual. Okay? Kasi ang basis ng pagsunod nila, yung nakita. Iba po yung nakita plus mayroong kang natutunan. Like, bakit ginawa ni Jesus yun? So, sinabi lang ni John, nakita lang. Kaya yung pagsunod nila based on what they saw. Okay, next, reference natin. Sunod tayo, verse 3. Skipan ko ang 4 and then punta tayo sa 5. And Jesus went up into a mountain. Okay. So, umakyat ng bundok siya. After doon sa dagat, sa bundok, and then, there he sat. Sinong kasama niya na nagpahinga sa bundok? Disciples. Verse 5, when Jesus then lifted up his eyes, anong nakita niya? He saw a great company come unto him. So, hindi lang siya, di ba kanina sa verse 1 and 2, nung si Jesus tumawid ng dagat, sinundan siya. Nung umakyat siya sa bundok, sinundan pa rin siya. So, makikita ninyo, yung pagsunod nila, seryoso, diligent. Pero ibig sabihin ba? Tama. Makikita ninyo, yung pagsunod nila sa Panginoon, sige-sige. Pero ibig sabihin ba agad, okay na? Okay? Kasi, pwede pong sige-sige yung pag-attend, pero ibig sabihin ba, faithful na agad? Nasusukat ba talaga? Madali ka bang magsabi na kapag laging uma-attend ang isang tao, faithful? So, yan ang hamon po. Talagang ang ibig sabihin ba ng pagche-church, sumusunod na agad yan sa Panginoon? Sumusunod. Gumagawa. Gumagawa gamit ang kamay. Like naglilinis. Like nagluluto. O nagpapakain. So, ibig sabihin po ba pag ganun, faithful na? So, sana pagbulay-bulayan ninyo itong mga tanong para hamunin tayo. Hindi po ito para pagdudahan. Kasi, mini-mirror ko lang po kung ano yung pinag-aaralan dito. Okay? So, diligent sila sa pagsunod Ang unang dahilan kasi nakita nila yung mga pagpapagaling ng Panginoon. So, gusto ko na agad i-point out dito, nasa-satisfy yung mata nila. Siguro gamitin ko yung term na na-entertain sila. Kasi, grabe yung pinapagaling ng Panginoon. So, kaya sumusunod sila. Okay? So, tandaan ninyo yung mga ginamit ko, no? Bagamat English, nasa-satisfy yung mata nila, na-entertain sila. Okay? And then,
To continue, verse dito po sa verse 24. When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum, seeking for Jesus. So, kanina yung pinaka-last verse na pinakita ko 5, nag-skip ako 24 kasi sinama ko ito po para makita ninyo yung diligence nila sa pagsunod. Pagsunod talaga sa Panginoon kasi sinundan nila pagkatapos ni Jesus silang pakainin, nangyari yung pagpapakain, remember? Hanggang 15. Kanina, sa pinakauna, verse 1 to 15, pagpapakain, 16 to 21. So, umalis si Jesus, iniwanan yung multitudes. And then, beginning 16 to 21, sumunod na lang si Jesus sa disciples. Yung disciples sumakay na ng barko. Si Jesus, naglakad sa dagat. So, ang point ko, sumunod pa rin yung mga disciples. When I say disciples, generic po ito, Disciples is followers. Pero sa group ng disciples, mayroong naniniwala, mayroong hindi. Para ba sa church? A church is a group of disciples, pero hindi lahat, apparently, eventually, turn out peke. Hindi lahat totoo. Kasi kung totoo, magpapatuloy hanggang mamatay o kunin ng Panginoon through rapture. Mag-a-abide po. Kahit po yan mahulog sa kasalanan, magpapatuloy. Ang tunay na naligtas, kikilala pa rin sa Panginoon. Magpapakumbaba sa Diyos. Kikilalanin ang kasalanan at kahit ano pang maging konsekwensya, tatanggapin. Yan po ang tunay na mananampalataya. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Ang ama, hindi tatalikuran ng kanyang anak. Kaya ang anak, babalik at babalik yan sa ama. Kahit pa pumulog sa kasalanan. Naalala ninyo ang parable of the lost son? Diba? Bumalik. Yun ang turo, ang mensahe doon ng Panginoon is about salvation. Ang saved, makasalanan, magsisimula makasalanan, magsisisi, at magbabalik loob. Dahil ang ama niya ang tunay ay ang Diyos. So, in opposite, ang hindi saved, ang ama ay si Satanas. So, nung hindi nila natagpuan ng disciples, ang Panginoon, hinanap nila, sabi po sa verse 24, hindi nila nahanap, sumakay din sila sa barko para talaga hanapin at nakarating silang Capernaum, still in Galilee, para hanapin si Jesus. So, yan ang diligence. Again, labas dito sa pinag-aaralan natin yung never nag-attend. Or nag-attend man, mabibilang mo lang sa isang kamay. No, ang pinag-uusapan natin dito, makukonsider mong disciples, is yung talagang may diligence. Yung gusto talagang magsumunod sa Panginoon. Kaya nga, ito yung challenge ko sa bawat isa. Kasi, ang attendance is, mayroong mga members, mayroong hindi pa members. Mayroong mga nagpo-profess na ligtas, mayroong hindi pa sigurado o hindi pa alam. Pero nag-a-attend. Sa attendance is halos walang absent. So, pwede na agad sabihin mo na, ay, faithful ito. Or naligtas ito. Pero, paano ito? Historical and biblical na reference. Masigasig sa pagsunod sa Panginoon. Ano yung lalong nagbigay sa kanila ng kasigasigan? Yun ang second reason po. So, makikita natin dito mula rin sa bibig ito ng
Panginoon mismo. Hindi lang po kay John, kundi siya kay Jesus na. Verse 26, ito ang sabi ni Jesus sa kanila, nung nahanap nila si Jesus muli sa Capernaum. Sabi ni Jesus answered them and said, ito yung sabi ni Jesus, verily, verily, totoong totoo, siguradong sigurado si Jesus, I say unto you, ye seek me, not because you saw the miracles. So may another reason na po. Hindi na yung unang reason. Meron ditong another reason. But because ye did eat of the loaves and were filled. So gusto kong makita ninyo dito yung reason ng pagsunod nagbago. Pero the same pa rin na aspect, physical or carnal ang na-please sa mga disciples na ito. Remember yung unang reason? Saw the miracles. Na-please ang kanilang mata. Their carnal flesh, mata. So, natuwa ang mata nila sa nakita nila. Ito naman, nabusog sila. Hindi lang po nagkalaman ang kanilang katawan, ang kanilang tiyan, kundi nabusog sila. Tingnan nyo, Jesus being God. Nakita niya agad yung mga tao. Tingnan nyo, iba ang Diyos sa tao. Ang tao magkakamali sa paghusga sa tao, kapwa-tao. Pwedeng sabihin ng church members, wow, faithful itong pamilyang ito. Kasi lagi na silang nag-church. Wow, natutuwa si God sa inyo kasi lagi kayong nandito. No, hindi pala yun sapat. Ito na po ang sinasabi ko. Kasi tingnan nyo ha, in comparison, mas marami pong tao, they keep on following Jesus during this time. Masigasig pa po, naglalakad, tumatawid sa dagat, umaakyat pa po sa bundok, mga bagay na never pang nagawa sa panahon na ito para lang sundin ang Panginoon. Mayroon na ba sa atin na naglakad mula sa bahay na pagkalayo-layo, galing Gabawan, naglakad para mag-church, galing Bakong, Bulusan, Bangkiruhan para lang mag-church? Wala. Meron ba sa atin galing bundok, bumaba para mag-church? O umakyat para mag-church? Wala. Meron ba sa atin galing sa isla, tumawid para lang mag-church and regularly? Wala. Anong meron sa atin? Sinusundo, hinahatid, pinapamasahihan. So wala, bawal ma-offend dito. Sabi ko nga po, ang Biblia, salamin natin. Para masabi natin kung tama tayo, lagi tayong babalik sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Diyos ang magsasabi kung tama tayo, mali, hindi tayo. At lagi tayong dapat may basihan bago tayo maghusga kung faithful o hindi. May biblical basis po dapat. Ang tao sa panahon ni Jesus, hindi po naiiba sa panahon natin. So again, hindi porket masigasig ang pagsunod. Kasi tingnan nyo ha, ito nga po, hindi pasado sa Panginoon. Grabe yung ginawa nila, makasunod lang. O di lahat po tayo, hindi tayo papasa. Dahil lang sa nagche-church tayo. Hindi po yan ang standard. Talo tayo kung tutuusin itong mga taong ito. You see? So, kung sa tingin mo, ang pag-church mo is okay ka na? No. Mula ngayon, kung hindi mo alam itong aral na ito, mula ngayon, mahiya ka na, mahiya tayo. Ang dami nating pribilehiyo na wala sa mga disciples ni Jesus noon. Kaya nga naawa si Jesus sa kanila, kaya nung nakita ni Jesus habang nakaupo sa bundok,
papalapit ang maraming tao, pinakain niya kasi naawa ang Panginoon. O tayo, grabe ang binibigay ng Panginoon na provision sa church. Biruin niyo yan. Meron po bang araw na nagtipon na walang kinaing pisikal? Diba, lagi pong may pagkain, Wednesday, Sunday. Ito po karimari-marim yan. Nakakahiya yan ng sobra sa Panginoon. Makinig. Bata, matanda, kumain, nabusog ang tiyan. Pero hindi nabusog ang espiritu. Kasi hindi nakikinig sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. O di kaya, ginagamit ang tenga pero walang natututunan. Hindi lumalakas ang espiritu. Kasi walang karunungan. Hindi natututo sa mga salita ng Diyos at sa pang-aaral. Diba nakakahiya yun? Sobra. Kasi ang pagpunta mo sa church, ang dahilan po is para lumago ka sa katotohanan, sa pananampalataya, sa pag-asa, sa tamang mga pamumuhay. Pero kung pumupunta ka, hindi naman yun na-achieve. Walang ganun ikaw na goal. Mali ka na agad. Kasama ka na agad dito, may halintulad ka na agad dito sa maraming taong itong sumunod sa Panginoon na mali. Napiplease lang ang laman, ang karnalidad, pero hindi spiritually sila napapalakas ng mga gawa ng Panginoon. Alam nyo, ang final reason, kumbaga ito yung nagtuldok. Ito yung final na statement para masabi hindi talaga naniwala itong mga taong ito. Galing din mismo sa Panginoon. Kasi gusto ko makita ninyo, nung nakita na ng Panginoon na yung mga marami na yun, hindi naman po talaga ang lakad nila ng pagsunod nila ay by faith. Kaya nga, following not by faith, sinaway na sila ng sinaway na ng Panginoon. Kaya tama na yung gawa ng kamay ng Panginoon, puro naman bibig ngayon ng Panginoon. So yung una, gawa ng kamay, gawa ng salita ng Panginoon, pagpapagaling, gawa ng bibig din, pero nakikita kasi pagpaparami ng pagkain. Pero nung nakita niya, hindi naman yun talaga ang dahilan. Hindi tama ang dahilan ng pagsunod. Nagsuway ng Panginoon. So tingnan nyo, ang sinabi ng Panginoon sa 64, "But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him." So itong who should betray, kasama sa mga hindi naniwala kay Jesus. Sa simula pa lang, alam na ni Jesus, si Judas Iscariot. Pero sabi niya, doon sa multitude, sabi niya, mayroon sa inyo, hindi naman talaga naniniwala sa akin. At sa aking mga ginawa at sa aking mga sinasabi. So, ang tanong, pwede po ba talaga pala sumunod sa Panginoon na hindi naman naniniwala? Ang sagot, yes. Ebidensya, historically, biblically, eto na po. Kaya nga, pagkatapos ni Jesus itong sabihin at sawayin, tumigil na sa pagsunod itong maraming taong ito. Ang natira na lang, disciples, yung ano niya, yung mga apostles niya. Kaya again, nais kong diinan dito, kung akala mo ang pag-church mo nasusukat na faithful ka, mali ka. Wala pa yan sa kalingkingan, yung naglalakad ka para makapag-church. Wala pa pala yan. Ito nga po, namundok
sumakay ng bangka o barko para lang tumawid. Grabing efforts, kumbaga. Kaya nga po yung isa na tatay, hindi karapat-dapat talaga yun sa Panginoon kasi hindi maka-church dahil walang pamasahe. Tapos hihingi pa sa kanyang father-in-law. Samantalang matanda na yung father-in-law, yung panghihingian. Yan ang walang pananampalataya. Mula po Ayala Mall, LCC Ayala hanggang church, 2 kilometers. Ang 2 kilometers po, linalakad po namin yan dito para lang pumunta kami doon sa para tagpuin ko yung dinidisciple kong si Hike. Papunta doon, pabalik 2 kilometers. Nilalakad ko po yan at least once a week. So, hindi nyo po ako makakwentuhan yan. Kaya kasama po salbasyon, kasama po gabawan. Sana makita ninyo ang kabutihan ng Diyos, ang habag ng Diyos sa inyo, ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng church. Yung pastor pa mismo ang nagsusundo o kaya naghahatid. Maliban kay Brother Randy. Sana makita ninyo yan. Pag-ibig yan ng Diyos. Sana yon yung mga gawa na yon ng mga Kristiyano. Hindi lang nakikita ng mata ninyo. Kundi makita ninyo higit sa lahat. Ano ang nagawa ng Diyos sa kanila? Sa mga kasama nila, ang asawa ng pastor, ang ibang kapatiran na sumasama kapag may Bible study. Bakit nag-e-effort pumunta sa malayong gabawan? Sa malayo sa salbasyon. Bakit? Ba't nakakarating ng bulusan sa inyong mga taga-bulusan? Ba't nakakarating sa inyong mga taga-Bakong? Sana nakikita ninyo doon higit sa lahat ang Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos doon sa mga missionaries na nakakarating ng Armenia? Pag hindi ninyo nakita spiritually, malnourished ka, hindi mo natutunan yun. Ipinagkait ni God sa iyo kasi kilala ka ng God. Kilala ka ng Panginoon. Stiff-necked ka kaya hindi ka niya binigyan ng kakayahan na makaunawa. Matuto spiritually. Hindi po sapat na nakakakita ang mata mo. Hindi po sapat. Gusto kong diinan sa inyo, mga kapatid at bisita, ang pagsunod, hindi po nasusukat po yan sa mga pagkain. Mahiya tayo kung mas marami ang kinakain natin kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kabataan, mga matatanda na, kumakain ka araw-araw pero hindi ka kumakain spiritually ng mga salita ng Diyos araw-araw. Mahiya tayo sa Diyos. Mahiya talaga tayo sobra. Magsisi tayo. Kasi nag-provide ang Diyos ng pagkain mo araw-araw. Bata, matanda, pero hindi ka kumain spiritual. Ano ang pagkain spiritual? Mga salita ng Diyos. Humagulgol ka sa iyak kung tanalikuran mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag mong irarason kung hindi mo maintindihan ng Biblia. Kaya huwag po tayo, huwag mong problemahin yung mga nadisiplina. Kasi ikaw, miyembro, kahit hindi mo nagawa yung kasalanan ng iba, ang kasalanan mo ay pareho po sa kanila. Iba lang ang ginawa pero pareho kasalanan. Anong kasalanan? Yung kasalanang tago, which is pinababayaan mo ang responsibilidad mo na para lumago ka spiritual. Nag-aaral ka dapat seryoso ng mga mahalagang salita ng Diyos. Kaya sinasaway ko po ang bawat isa. Hindi ko alam ano ang mga buhay ninyo. Bata, matanda, wala pong rason. Hindi pwede magdahilan ng bata na hindi niya naintindihan
Hindi puwedeng magdahilan ng matanda na matanda na siya kaya hindi niya na nagagawa yun, napapabayaan na. Tandaan ninyo, never ang Panginoon nagkulang sa atin. Kaya tayo magkukulang? Ano ka? Kaya anong ebidensya tumigil? John 6:66, 36. From that time, many of his disciples went back. Umuwi na sila. Tumigil na sa pagsunod sa Panginoon and walked no more with Him. Kaya, they follow diligently and then they stop. Ngayon, so ilan ang reasons? 3. Number 1, mata. Nakakita kasi ng mga miracles, na please, na satisfy, na entertain. Number 2, tiyan. Nabubusog kasi ng mga pagkain pisikal. Oh. Pero number 3, pinaka problema kasi, sumusunod, di naman naniniwala. Ito po, situational yung mga bata tulad ni Irish. Madalas ka Irish, mapuna, hindi ka nakikinig. Okay, para sa lahat, pagpalagay natin, kung hindi nakinig yung bata, mayroon ba siyang matututunan sa pagtuturo ng salita ng Diyos? Wala, siyempre, tama. Okay. So, kung wala siyang natutunan, wala siyang pinakinggan, o hindi siya nakaka-focus sa pakikinig, natural lang, hindi siya makakaintindi. At wala siyang matututunan, wala rin siyang tatanggapin sa puso niya. Wala siyang paniniwalaan. At kung walang pinaniniwalaan, wala rin pong mababago sa kanya. Sa mga gawa niya, pag-uugali niya, at iba pa. Isa lang po ang example ko. Hindi ibig sabihin si Irish lang ang mali Hindi po. Kasi marami po nakatingin sa nagtuturo. Pero ganun din, pareho din pwede kay Irish. Okay? Ngayon, question. Pagkatapos ba ng pagtitipon, kumain si Irish? Opo, ang sagot mo siyan, siyempre lahat kayo, yes. O, hindi ba? Wala pong pinagkaiba yan dito sa sitwasyong ito. Sumusunod kasi ano lang ang nakikita niyang kapakinabangan na lang. Kasi kumain po ako. Wala po ditong matitisod, Wala pong matitisod. Kasi ang sinasabi ko totoo 'yan. Oh. Ngayon, kung mali po ako, iharap niyo po sa akin yung bata at sabihin sa akin ng bata ang mga natutunan niya sa buhay niya sa pagtuturo ng pastor. Okay? Isama na ang nanay. Kahit kayong mga bisita. Okay? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para tingnan natin ang sarili natin. Tandaan natin, umarap tayo sa Diyos, tayo ang marumi, hindi ang Diyos. So, natural lang po yan na lagi tayong masasaway. Hindi po ang Diyos ang sasawayin natin. Okay? Kaya kung haharap tayo sa Panginoon, ayaw nating kilalanin ang mali natin, ay, hindi tama ang puso mo. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kasi bago ko malaman yun, or nang nagtuturo, alam na ng Diyos, kilala na ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya, bago pa po masira ikaw, magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Lahat tayo. Aminin natin ang mali natin, talikdan natin, at magsimula tayo ng tama. Okay? Number 1, hindi mo naman makikita ito sa panahon na ito ngayon. Kasi ang Panginoon, wala na physically. Ang apostles, wala nang apostles ngayon. So wala naman may power na magpagaling. So ano na lang pwede nating makita? Number 2, ano sabi ko kanina, hindi nauubos ang pagkain. Kaya anong suggestion ko? Wala nang pag-aaral ng Bible sa hapon, ba't pakakain? Hindi tayo nahiya sa Panginoon. Anong sabi ko sa isa sa inyo? Hindi ka nahiya, hingi ka ng hingi, pera yon ng Diyos.
Buti tama ang puso nakinig sa pagsasaway, naitama. Pero yung iba, oh, kaya kayo po na mahilig mag-reimburse, itama niyo 'yan. Hindi po sinabi sa inyo na lagi kayong magre-reimburse, no. Obligasyon natin maghanap buhay para mabigyan natin parangal ang Diyos. Mabigyan natin ng parangal ang Diyos. Kaya kung matagal na po tayo, lagi tayong ganyan, ang mali po tayo. Huwag nating sisihin kasi hindi ako nabibigyan ng trabaho. No, mali ka po. Tandaan ninyo, stewardship yan. Bakit ako nakikialam? Kasi pera ng Diyos yan lahat. Binibigay natin yan lahat sa Diyos. Dahil akong pinakapinuno, hindi ko pwedeng hayaan mali ang paggamit ng pera ng Diyos. Kaya sa mga hindi nagbibigay ng tama sa Panginoon, babala ko po ito sa iyo. Bawat isa sa inyo na mali ang pagbibigay ng ika-po at kaloob, sumpain kayo ng Panginoon. Sigurado ko yan mula sa Malakay. Sa mga hindi nagsisikap na maghanap buhay kasi tamad, magsisikap kayo. Hindi po yan tama. Mali po ang pagsunod ninyo. Tingnan niyo ito, napi-please yung laman. Kaya nagpapatuloy. Pero nung tinapon na ng Panginoon ang kanyang mga salita na may kasamang mga pagsasaway, lalabas na po ito ngayon. Ano ang nagpatigil sa kanila para sumunod? Ano ang sagot? Mga salita po ng Panginoon. So bakit tumigil? Kasi hindi sila natutuwa sa salita ng Diyos. Kita niyo yan. Mga walang kwentang mga tao ito. You see? Dagdag pa natin. Ano ang nakapagpatisod sa kanila? Sa lahat ba naman na pwede pang makapagpatisod? Salita pa po ng Diyos. Very bad. See? Okay sa mga nakikita ng mata. Okay sa mga pagkain nakapagpabusog sa kanila. Okay sila doon. Susunod daw sila basta meron nun. Hindi nyo pa po ba yan nakikita sa iba-ibang mga churches o mga pagtitipon? Tingnan nyo. Ang mga tao mas pumupunta po kapag may mga fake healers. Karaniwan sa bundok yan. Hindi sa syudad eh. Mas marami bang pumupunta doon? Faith healers daw. Fake healers kamo. Mas marami bang pumupunta kapag inanunsyo po na may libreng bigas? Opo, kasi pagkain yun eh. Kasi pag inanunsyo sa gobyerno, lokal man o nasyonal, merong ibibigay na mga bigas tulong, pupunta. Pag ang isang church, inanunsyo na merong ibibigay din para sa tiyan, pupunta. Pero imbitahin mo mag-aral. Yan po, ang mga ganyang tao, yan po yun. Kapareho po yan ito, mga papuntang impyerno. Kaya tama po ang nagtuturong pastor. Ang salita ng Diyos kailangan ng lahat. Sa mga bisita, hindi lang po yan kailangan ni Lola, hindi lang po yan kailangan ng mga apo, kundi kailangan yan ng mga magulang ninyo. Yan ang sabi ni Brother Josh. Kaya makinig kayo kasi tama yun. Ngayon, kung matitiso din kayo, dahil nagtuturo po ang pastor ng salita ng Diyos na may kasamang application, edi pinatunayan mo lang na ikaw kasama ka nitong mga taong ito. Kuha mo? Ngayon, matanong ko po kayo, ang Panginoon, marami ba sa kanya sumunod? 1,000? Opo. Pero yung 1,000 yun, nagpatuloy? Hindi po. You see? Kung ang Panginoon, ang habol niya, marami, di sana hindi niya sinaway. So, ibig sabihin, malinaw sa Panginoon. Hindi importante sa Panginoon na marami. Ang importante sa Kanya, totoo na sumasampalataya. Kaya tingnan nyo, hindi natitisod ang leader, ang pastor. Kung nagsitalikod man, nahulog pa sa kasalanan kaya mga dinisiplina. Bakit? Kasi hindi naman po, never naman po ang pinapakita ng Panginoon sa Biblia na marami dapat. Never. Ang importante, tama ang lakad.
Kaya nakita ninyo, dinidisiplina. Kaya nakita ninyo, tinatanggal sa ministry. Oh, kahit ang kapalit nun, lalong bibigat ang gawain ng namumuno, ang pastor. Pero dahil sa iniingatan natin na hindi po ang Panginoon magalit sa atin at iluwa tayo or isoli ang kandila sa atin. Opo, walang perpekto sa atin. Pero every time na nagkamali tayo, kailangan natin i-apply ang Word of God. Hindi po nakakatisod ang Word of God. Ang mga natitisod sa Word of God, ebidensya lang mali ang mga puso niyan. Kasama ka ba sa mga taong ito na mali ang pagsunod mo? Kaya ginagamit ko po itong aral na ito para hamunin ng bawat isa. Tama ba ang pagsunod mo? Disciple ka ba talaga ni Jesus? Kasi kung mali ka, sinasaway ka ng Panginoon. Makakita mo yan. Kasi gagamitin ng Panginoon ng pastor. Na pag ginamit niya ang Word of God, masasaway ka. Ngayon, dalawa lang yan. Pag nasaway ka, kung tunay ka, magsisisi ka na. Okay? Kasama yan yung mga nadisiplina. Pero kung peke ka, matitisod ka kapag sinaway ka ng salita ng Diyos. Kaya itong mga tumigil na ito, natisod sila. Kita nyo, hindi po nakapagpatisod sa kanila yung pagkain. Hindi sila nakipag-away dahil sa pagkain. Hindi sila nakipag-away dahil sa nagamot sila. Kita nyo, nakipag-away dahil sa Word of God. Kaya po para sa isang kaanib ng church, tapos sasabihin mo po na kung nagkasala yung isang tao, itama mo sa Diyos, pero lumayo ka sa church. So, grabing pagpayo po yan. Sa demonyo po yan. Eh, bakit? Tama ba ang paghiwalay ng ulo sa katawan? Anong sinasabi mo doon? Masama ang church. Di ba? Yung kasalanan ng isa sa church, dinisiplina na nga, tapos dadamahin mo yung lahat sa church? Matindi. Hindi kaya po ikaw na nagsabi noon, ikaw ang mali, ang puso mo, mali, hindi mo iningatan. You see? Nagpayo ba ang Panginoon sa church na umalis kayo dahil may isang nagkasala? Hindi po. Ang payo ng Panginoon, itama, ayusin yung nagkasala. Maliban na lang kung ayaw niyang itama. Saka lang po tatanggalin yun sa church para hindi po makasira yun. Tingnan nyo, hanggang ngayon, meron pa rin mga minamasama ang practice ng church na discipline. Talaga ibig sabihin lang nun, hindi natuto yun sa Bible. Hindi ka natuto. Ang hirap mong tawagin kapatid niyan. Kasi pagkatagal-tagal mo na sa Diyos, hindi ka natuto ng discipline. Ang purpose nun ay para ayusin kung sa sugat, gumaling. Tapos mamasamain mo. See? Kaya tingnan nyo yung nangyari. Nagsimula na may kasalanan dalawa. Na-expose. Yung isa, nasa kasalanan din pala. At yung isa, ganun din. So, hindi pa po yan. Pero sana lang matakot kayo sa Panginoon. Ganun pala ang Panginoon. Pwede niya palang gamitin. Nagkasala dalawa, tapos na-discover 3, 4, meron pang iba. Natakot tayo. Kaya kung nasa kasalanan tayo, hanggang sisi na po tayo. Talaga po. Seryoso po yan. Kaya panawagan ko po ito sa inyo. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo dito sa aral. Tingnan ninyo. Balikan natin ang verse 60. Ebidensya ito. Many therefore of his disciples, when they had heard this, narinig nila yung mga sabi ng Panginoon. Sabi ng mga tao, this is an hard saying. Who can hear it? Anong sabi sa mga salita ng Panginoon? Ang hirap niyan. Hindi ko kaya niyang pakinggan. You see? Yung tiyan, okay. Pero ang salita ng Diyos, ang hirap daw. Yung umakyat ng bundok, yung tumawid ng dagat, yung maghanap buong araw kahit kasagsagan ng init sa disyerto, okay.
kasi natuwa yung laman. Pero yung pinakaimportante tuloy na nakakapagpalakas ng espiritu, which is ang salita ng Diyos, ang hirap daw. Meron po ba sa inyo hirap na hirap kapag nandun na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Sunday school, prayer meeting, worship service. Meron po ba sa inyo? Apparently, kung inaantok ka, hirap ka rin. Kaya kung ako sa iyo, kung ganyan ka, iyak ako sa Panginoon, magsisisi ako, Panginoon, patawarin mo ako. Kung tama ang puso mo, lalapitan ko yung ginawan mo ng kasalanan, yung nagpagal na nagturo, yung pastor, Brother Josh. Lalo na kung nahuli ka, bata, matanda, nakita ka, lumilipad ang isip mo, yung mata ni Iris, yung iba pa po dyan, no? Tinanong ka, wala ka masagot, hindi ka natuto. Kung ako sa iyo, papakumbaba ako. Tingnan nyo, yung reaksyon nila sa mga salita ng Panginoon. Ang hirap daw. Hindi ko kayang makinggan. Dagdag nyo pang 61. So when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, nagbubulong-bulungan. Yun ang mga pinag-uusapan. You see? Nangyayari po ba ito sa church? Oo. Kasalanan po, damayin pa ang church. Nagpataw ng discipline yung leader, minasama pa ang leader. Grabe. Ano palang gusto mo? Punta ka sa church na walang discipline. Ang church na walang discipline, hindi biblical na church. Sa mga bisita po, ang church na hindi nagdidisiplina sa kasalanan, mali yan. Hindi yan church ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga bisita, hindi sapat ang uma-attend kayo. Kailangan ninyong magdesisyon para maligtas. At pag naligtas na kayo, kailangan ninyo sumunod sa tubig bautismo at maging matapat sa mga salita ng Diyos. Siguraduhin yung lumalago kayo spiritually sa mga aral, sa mga salita ng Diyos. Siguraduhin nyo nababago ang inyong buhay ng mga salita ng Diyos. Yun po ang tunay. Mababaw po yan na damit, mababaw yan. Marami na po nawala sa church, tama ang damit. Mababaw po ang pagkain, sinasabi ko po sa inyo. Kahit wala po yung pagkain na yan, pwede tayo pong maging tama ang pagtitipon. Pero may pagkain, wala pong tama na pagtitipon sa salita ng Diyos, mali ka. Galing kang salbasyon, gabawan, bulusan, bakong, ligaspi, puro, bunga. Pumunta ka sa church, hindi ka natuto. Busog kang uuwi, pero spiritual mo, gutom, mali ka. Mali yan. Ganon din ang sasabihin sa'yo ng Panginoon. Pumunta ka lang dito sa ibang dahilan, hindi para sa mga salita ko. Samantalang yung pagpapakain, hindi naman talaga parte ng ministeryo ng Panginoon. 2 beses lang po yan nangyari. Pero yung pagtuturo, maraming beses. Bago man siya nagpakain, nagturo muna siya. Nauna po ang turo bago ang pagkain. So, kaya inaakala ninyo na okay ka dahil sa nagluluto ka. Hindi po. Ginagawa din yan ng unbelievers. Kaya ano sabi ni Jesus nung nalaman niya yung mga pinag-uusap-usapan ng mga peking disipulo? Anong sabi ni Jesus? That this offend you? Natisod kayo sa mga sinabi ko? Natisod kayo sa mga salita ko? O, di ba? Ganon din sa atin. May mga natitisod kasi ina-apply ang discipline sa church. May natitisod kasi inaayos yung mga nagkasala. Grabe. Sa demonyo po yan. Kilabutan po kayo. Pagkaharap kayo ng pastor, wala kayong imik. Dalawang mukha mo. Yung pala pagtalikod, sinisira mo ang pastor. Sinisira mo ang Kristiyano. Hindi ka kinidlatan agad ng Panginoon nung sinabi mo yon.
Mahiya kayo sa mga bisita. Pasalamat kayo, hindi ko kayo pinapangalanan pa. Maawa kayo sa pastor. Lalo na, siya na lang nandyan. Maawa po lahat sa inyo. Pati yung nagkasala. Nagdala kayo ng kabigatan. You see? Kaya hindi ko babaliin ang salita ng Diyos. At makakasa kayo, hindi ang babaliin ni Brother Josh. Wala kayong pag-ibig sa Diyos. Kaya yan, wala kayong pag-ibig sa pastor. Kasi kung may pag-ibig kayo, papasako po, susunod kayo. Lahat ng lalaki, mag-aaral ng salita ng Diyos kasi obligasyon magturo sa bahay at sa labas ng bahay, sa church. Iniiwasan ng mga lalaki mag-aral ng Bible kasi hindi kaya. Hindi po, alam niyo po ba, ang kakayahan para makaunawa spiritually galing sa Diyos. Hindi po yan sa atin. Pero tinitingnan kasi ng Diyos yung puso. Balang araw ituturo ko yan sa inyo, ipapaliwanag ko. Sovereign ang God, kaya siya ang nagbibigay niyan sa karapat-dapat. Kaya kahit po naintindihan mo yung binasa mo, hindi ka matututo tulad ng mga iba. Kasi wala kang reward sa God. Dahil kita ng Diyos ang puso mo. Kaya hinahamon ko po ang bawat isa sa inyo. Anong maobserbahan natin dito? Number 1, yung mga disciples na ito, they followed as long as their flesh were satisfied. So, itong makikita ninyong obserbasyon, hanggat natutuwa ang laman nila, sumusunod pa sila. Natuwa ang mata nila, natuwa ang tiyan nila, sumusunod po sila. Pero, tingnan ninyo, kailan sila tumigil? Nung sinaway na sila ng Panginoon. Ang kasaysayan po ng Bakong Church, ganyan. Ang daming sumunod noon. 2008, pero ang dami pong nalagas noon. Out of 40 members, ang natira na lang. 40 to 50 kasi sasama mo na yung mga na-add na mga members. Recent, the past 10 years. Pero tingnan nyo, natitira na lang ngayon, 3. So, grabe talaga. Ano ibig sabihin? Mga taga-Bakong, pareho nito. Itong mga Hudyong ito. Ang iba doon, 2008, nung sinaway na ni Pastor Roy regarding idolatry, umalis na. Tumigil na. Yung mga kabataan, sinunod ang laman, nagpakalayo. Ang dami pong mga pangalan. Alam naman yan ninyo. Natisod sa turo ng Diyos. Ang iba, hindi lang natisod sa turo ng Diyos, dinamay po yung church. Linahat yung church. Kasalanan ng isa, 2, linahat ang church. Matindi. Kaya ipapanalangin ko na lang po ang ganyan sa Panginoon. Panginoon, bahala ka na po sa ganon. Kasi para po siyang Diotrephes, para po siyang Alexander, sinisira niya po ang katawan ni Jesus, ang church. Kaya sa mga nagsabi ng masama sa church, tandaan mo yan. Kahit hindi, tinago mo lang po yan. Tinago mo lang yan sa church, sa pastor. Alam ng Panginoon yung sinabi mo. Kahit sa puso mo lang, sa isip mo lang, alam ng Panginoon yan. Pilabutan ka sa sinabi mo, sa ginawa mo. Traidor ka, ahas ka. Pilabutan ka. Kasi kilala ng Diyos lahat sa atin. Humanda ka sa Diyos. Kung anong gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya, halimbawa ngayon, mas matindi ang pagsasaway ko. Tingnan nyo, ang mga kauri nitong mga Hudyong ito, titigil ka na rin sa pagsunod. Ngayon, sino ang lugi? Ako? Ang Panginoon? Hindi. Tutularan ko pa rin ang Panginoon kahit wala ka na. Ano yun? Magsasaway pa rin ako tuwing may nakikita akong mali. Kasama po sa sasawayin ko sarili ko kapag ako ay mali. Bago iba. Bakit? Ang Panginoon ganun. Nakita niyang mali yung mga sumusunod, sinaway niya. Kaya tumigil na, umayaw na, nagtampo pa. O ngayon, sino yung mali? Ang Panginoon?
Never. Kaya kahit sa mga bisita ha, oo, tandaan ninyo po ito, pakinggan po ninyo ito. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi po hanggang attend lang. Every time na mayroong tinuturo na salita ng Diyos, siguraduhin mong natutunan mo at mayroong kang desisyon na tinanggap mo, ipamumuhay mo at iingatan mo. Lessons, number 1, the Lord searches every heart. Maliwanag po ito dapat sa lahat. Alam ng Panginoon lahat ng puso. Kaya alam niya yung sumusunod ayon sa pananampalataya. Number 2, ang pagsunod po ang pagsunod po sa Panginoon, iisa lang ang paraan. Pananampalataya. Hindi po by sight. Follow Jesus by faith, not by sight. Kaya suriin mo ang sarili mo. Yung pagsunod mo ba dahil lang sa natutuwa ang laman mo, keso mabait yung mga tao sa iyo, keso may pagkain, keso may nakikitang mata mong maganda, hindi po tama. Kapag nakita mo na agad na ganun pala yung mga nagiging dahilan mo, magsisi ka na kaagad. Kasi para magkaroon ka ng pananampalataya, kailangan yung salita ng Diyos na itinuturo, yun ang mas pahalagahan mo. And pangatlo, panguli, tanging ang salita ng Diyos lamang ang makakasatisfy sa spiritual na tao. Hindi po ang pagkain. Kaya nga si Jesus, nagawa niyang hindi kumain ng 40 days, 40 nights. Nabuhay pa rin siya kasi spiritual siya. Kasi iningatan niya ang mga salita ng Diyos. Kaya nga ang mga alagad noon, bihira kumain. So tingnan niyo ang mga alagad niyo sagana sa pagkain. Kaya tingnan niyo, hindi po yan nasusukat ang pananampalataya sa kasaganahan sa pagkain. Sagana nga ang pagkain. Salat naman ang espiritu mo sa pananampalataya, sa mga katotohanan, sa mga salita ng Diyos. Nakakaawa po yan, ang ganyang uri ng tao. Kaya nananawagan po ako sa inyo, di bali po yun, kulang ang pagkain. Basta po sagana tayo sa katotohanan, pananampalataya, at sa mga mabubuting gawa dahil sa pananampalataya. Kaya dito po magtatapos ang aral, lessons from the Lord. Manalangin tayo. Ama, ngayon po ay tinitiwala ko sa iyo kung paano po tutugon ang bawat nakapakinig sa mensahe. Ang bawat isa, Panginoon, kilala mo ang puso. Pagpalain niyo po yung mga tama, nasa pananampalataya, sawayin niyo po yung nasa mali. At sana po lahat magkaroon ng pagkakaisa sa katotohanan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita, sa ngalan ni Jesus. Amen.